So ayan mga buddy, update muna tayo dito sa ating farmhouse. Wala pang bago dahil wala din tayo makapagtrabaho gawa ng tumutukod yung generator natin. Andali muna natin sa doktor. Doktor muna natin. Asabugin. So itutuloy pa ba natin yung ating farmhouse? Siyempre itutuloy pa rin natin yan mga buddy, pero paunti-unti lang. Tinitira nga muna namin ni RJ itong hagdan, kaya lang kabirya nga po mga kabady. Yung prefab natin dyan ay tagal-tagal pa yun mga kabady. Possible baka next year na yun. Kasi mga buddy, pag-iipunan pa natin yan. Kita na yung namatay na kalamansi CJ oh. Ayun oh, natuyot na oh. Ay na. Sariwa na ulit oh. Pero hindi ito parte lang yun ng itim J oh. Ito lang yung na medyo umitim yung dahon. Gawa ng white fly. Pero gawi doon hindi oh. Hindi masyado. Wala din naman yan. Taon-taon naman ganyan. Last year ganyan din. Tsaka nakaraang taon dinapuan ng white fly. Pati ito oh. Yung mga maliit na kalamansi na ni RB. Yan oh. Medyo umitim din yung dahon. Pero matatanggal din yan. Importante buhay. Maraming buhay kaysa doon sa mga namatay. Ito may namatay pa isa dito. Pagka nag-aaraw, pwede na nating grass cutterin yung pagitan nito. Doon may tubig pa sa gabi doon mga kabady. Ayun yung ano natin oh. Kinugulayan natin, wala na, patay na. Hindi pa tayo pwedeng magtanim yan. Gawa ng paano tayo makakapagtanim tagulan pa. Tabi pa tayo na medyo mag-araw-araw para tanim ng gulay uli tayo ba? At least kahit pa paano nakapundasyon na yung ating farmhouse dito. Kahit paunti-unti lang pag may budget, kahit na padala-dalawang supot na simento magagawa natin, di ba? Tatambakan pa kasi dito yan mga kabady oh. Nasinta pa dyan, tatambakan para tumaas. Tsaka para hindi maputik. Yan, paikot. Tas kusina pa. Bubong pa sa CR, bubong pa dito, pintuan pa ng CR. So marami pa. Unti-unti lang. Jay? Unti lang. Hindi yan kayang biglayin Tapos din after many years. After so many years na. But at least may production. Kape mo lumamig na. Yan kaya kagaya nito mga kabady oh. Tingnan ito isang puno na to halos hanggang taas. Natagtag yung dahon oh. Tapos yung bunga niya ayan oh. Sira. Ayan oh. Ito yung ilalim, puro dahon. Tagtag. Yan o. Kasi mga bali, nabutan ng tubig hanggang dito. Taon-taon. Nabahayan. Kaya masasuggest ko lang mga kabady no, sa mga may kalamansian, lalo na kung bata yung puno ng kalamansi nyo at pabubungahin nyo siya o yung first time yung pabubungahin, bawa umidad na ng 2 taon o 1 taon at kalahati, tapos pwede na siyang pabungahin. Maganda, huwag nyo itatapat na makakapag-harvest kayo ay tagulan. Kailangan tag-araw ang harvest nyo para bukod sa magandang presyo yung aabutan niya,
hindi pa delikado yung puno ng kalamansi nyo. Kasi mga kabady, once na tag-ulan nyo tinapat yan, ay halimbawa nagpa-kondisyon kayo tagaraw, so bibilang kayo ng 4 na buwan bago ma-harvest yan. Kaya kung matatapat ng tagulan yan, bukod sa baka mababang presyo yung abutan niya, prone pa yan sa may pagkasira yung kalamansi gawa ng syempre pag tagulan, mga bagyo, hangin, tubig, ulan, malakas na hangin, ganyan, masisira yung kalamansi, mababangal yung mga sanga niya. Kaya mas maganda kung itapat nyo mga kabady ng tagaraw. Alam, magpapakondisyon kayo mga bare months, September, October, November, ganyan. Halimbawa nakapag kayo ng September, October, November, December, January, harvest na kayo nyan. So last year tayo nakapag-kondisyon tayo ng November na. Halos matapos-tapos na yung November nung tayo yung nakapag-start magpabulaklak. Pero dati September ay nakapabulaklak na tayo. Nung nakaraan kasi November may lubog pa. Inabutan pa tayo ng lubog. Tapos yung lubog na yun mga kabady ay mataas pa. Yun yung pinakamalalim na lubog last year. Halos hanggang bewang ko dito sa loob ng kalamansian natin. Kaya natapat tayo, na tayo November, December, January, February, March na yung first harvest natin. Tapos hindi pa pinagsabay ito. Nauna tong tabing kubo natin na to. Kaya mas maganda makapag-kondisyon kayo ng September, yung makasingit kayo ng panahon na medyo hindi uulan, at least mga 20 to 30 days. Nakapagtigang na kayo ng lupa. Yun, pwede na. Basta matured yung dahon mga kabady, pwede na yun. Para ang harvest nyo January hanggang February. Tapos second cycle kayo February, March, April, May, June. June ang harvest. June, July. Parang naging bagay nito. So yung sa akin naman mga kabady, ay suggest ko lang naman yun. Pero kayo pa rin ang masusunod. Kumbaga tip ko lang. Kung paniwalaan nyo ko, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin. Wala lang yun mga kabady. Ito nyo ito naging bagay nito kakapal. Lumaki yung puno eh. Ito. Pag ganitong panahon ay hindi pa naman natin ganong inaasikaso itong kalamansi. Tsaka pa natin naasikasuhin ito pagka kumbaga nahayaan muna natin siya. Ito hindi ka naman pwede mag-spray. Sayang lang. Tsaka natin asikasuhin ulit pagka magpapabunga na tayo. Kasi ngayon mga kabady, kahit di naman natin nalagaan yan, ay hindi naman yan mamamatay. Ito nyo nga, inabutan na ng baha 2 beses na. Ganun pa rin naman, diba? So pagka kondisyon na natin yan, yun na, doon na mag-uumpisa mga kabady. Grass cutter, spray. At least hindi naman ganun kasukal pa, malinis pa naman yung ilalim mo, diba? Ayun o, ragas yung mga dahon. Pero pansinin yan mga kabady, pagka medyo gumanda-ganda na yung panahon at tuloy-tuloy na yung init, i-recover yan, kakadahon ulit yan.
Sana nga makapag kondisyon na tayo ngayon darating na buwan. Para nang sa ganon, maaga tayong makapag-harvest, makakauna tayo ng harvest. Kumbaga makakasingit tayo ng panahon ba? Ay, hindi naman. Hintayin natin kung kailan. November or kung anong months tayo makapag-start magpabulaklak. Pero magmula ngayon ay yan, wala ng patubig, wala mo ng spray. Hanggang sa matigang yung lupa. Kasi nag-uulan. Hindi naman tayo makapagpatigang ang lupa niya. Pero once na nag-araw, halimbawa, gaya niyan, nagtuloy-tuloy mga 20 days o 30 days hindi umulan, pwede na. Kahit umulan siya, pwede na natin sabayan ng patabayan once na matured yung dahon. Pero pagka hindi, ay hindi pa. Kagaya nito, lalo itong kalamansi natin na ito mga kabady, ay papansin nyo, nagsasariwa ulit yung dahon niya, nagtatalbos ng panibago. So pagka ganyan ay hindi mamumulaklak yung mga nando sa taas na yun, yung mga sariwan dahon na yan, hindi pa yan mamumulaklak. Kailangan matanda yung dahon, matured yung dahon para magbigay siya ng magandang bulaklak at marami. So kaya natin tinitigang mga kabady, ini-stress natin yung kalamansi. Pero tandaan nyo mga kabady, yung pagtitigang ng lupa ay may ano yan, advantage tsaka disadvantage yan. Pag nasobrahan sa tigang, kailangan nga magaling kayo mag-monitor mamaya. Ay depende din sa lupa kasi yan. Meron kasi lupa na 15 to 20 days lang ay sobrang tigang na. Halos mga ilang araw na lang para mamatay na yung kalamansi. Kailangan wag ganon mga kabady. Itong sa atin ay hindi naman ganon kabilis matigang ang lupa nito. Kaya nagpapaabot tayo at least mga 20 to 30 days. Pero meron lupa na mabilis matuyo o tuyot na tuyot kagad. Kaya pag nagpapatubig tayo dito, dalawang makina yung ginagamit natin para mabilis, para magsabay-sabay sila, hindi pa habol-habol. Kumbaga pag tinutubigan natin na isang makina, nangyayari ng 3.5 to 4 days. So ginagawa natin dalawang makina, solar tsaka yung Voltron natin, para dalawang araw or isang araw, mahigit isang araw ganyan, matapos natin tong area na to na patubigan, kasabayan na ng pataba nun, para magsabay-sabay sila. So ganun yung diskarte natin mga buddy. Yan na, pag-uwasan naman ng ulan. Hop, wala na. Bukas ulit. Meron pa. Ano? Lakas. Teka lang. Ako. Ako si Pako agad. Nagpasana ng ano sa akin eh. Ako. Pag natapa ka kanya, babao ka dyan sa lupa. Ano naman? Ano yun? Naghahanap ng ano, gumagawa ng generator. Ba't saan lang nakakarating? Ang last start, saan tayo punta? Sa ano natin? Takbuhan natin pag kami nasisirag kami. Makakarating ata kami ng Gapan. Sili natin, hindi na tayo nakapagay.
Fire na to eh. Ay. Hindi pa naman nagagalit eh. Ay. Ayan, napagawa. Hindi na kayo maayos. Hindi na kayo ng powers. Tayo na narating. Maghapon na naman tayo sa daan. Maghapon na naman tayo sa daan. Nagawa niyan, eh. Ayan. Buti nakabuo pa. Punta na tayo kabalatuan. Tulog-tulog naman. Ay. Diretso na eh. Ayan na, pinuha na. Okay na. Okay na, tara. Sige na lang eh. Ano na? Palit yun. Palit na. Ito na eh, ito malaki. Pagawa ata ito. Pagawa ba ito? 15 horsepower, no? Pagawa. Jay, pandarin mo Jay. Jay, pandarin mo Jay. Testing. Tayo ng doktor. Mga kabady. Uwi na tayo ulit kaya ngayon farm. Tinanggihan tayo na Jay. Kaya bubuting-ting. Bubuting-ting natin sa bahay. Pag-aaralan natin. Hey. Ilan na naman mga buddy.